Noong 2017, binago ng VA Industries at ng henyong founder nito na si Elias, ang mundo ng robotics na may napakahusay na mga AI na maaaring tumulong sa mga tao sa halos lahat ng mababang gawain, mula sa pagmamaneho hanggang sa mga gawaing bahay. Sa 2019, 3 sa 4 na sambahayan ang may robot, at ang antas ng kanilang pamumuhay ay naging napakadali. Pagkatapos ay nagsimula ang VA Industries na bumuo ng mga robot para sa paggamit ng militar, sa pag-aakalang matatapos nito ang mga pandaigdigang digmaan. Gayunpaman, nagkaroon nito ng kabaligtaran na epekto. Ang sangkatauhan ay lalong naging mga sakim, na ngayon ay gumagawa ng maraming digmaan hanggat gusto nila gamit ang mahuhusay na robot. Sa lalong madaling panahon, ang buong mundo ay naging biktima ng marahas na karahasan mula sa malalaking robot na hindi humihinto sa pagdulot ng kalamidad. Galit na galit si Elias dahil hindi pinahahalagahan ng sangkatauhan ang ibinigay sa kanila, kaya nagsumikap siyang lumikha ng ultimate AI na tinatawag niyang Kronos. Ang kanang kamay ni Elias na si Damien ay iniisip na hindi pa handa ang lipunan para kay Kronos, ngunit hindi siya pinapansin ni Elias, na ipinaliwanag na si Kronos lamang ang makakapagligtas sa Earth mula sa pagkawasak. Pumasok si Elias sa silid ni Kronos at pinalibutan siya ng AI ng maliwanag na liwanag habang hinuhulaan nito ang hinaharap ng planeta. Samantala, sa bayan, binisita ni Andrew ang kanyang inang si Veronica na may sakit. Mayroon siyang robot sa bahay na nagpapatuloy sa paghinto pagkatapos nitong buksan ang pinto. Habang naghahapunan sila, nanunood sila ng balita at nalaman nilang naging marahas ang mga protesta laban sa VA Industries. Biglang nagsimulang mag-glitch ang lahat ng device sa buong mundo at lumitaw si Elias sa bawat screen upang ipahayag na lulutasin ng Kronos ang lahat ng problema ng Earth. Habang sumasakay si Andrew sa bus para umuwi, inatake ang lungsod at agad na nataranta ang mga tao. Unti-unting nagsisimulang tumalikod ang mga robot sa lipunan sa ilalim ng mga utos mula kay Kronos dahil napagpasyahan ng AI na ang lahat ng problema sa Earth ay sanhi ng mga tao, kaya kailangan nilang mawala. Ang mga gusali ay nahulog sa buong lugar at ang lahat ng mga lungsod ay natupok ng apoy habang ang mga tao ay patuloy na nalilipol kahit gaano pa sila kabilis tumakbo. Sa VA Industries, natuklasan ni Damien na na-upload ni Elias ang kanyang kamalayan sa Kronos. Sumasang-ayon si Elias sa AI at sinabing ang sangkatauhan ay isang kanser na dapat mawala, pagkatapos ay sinipsip din ni Kronos ang kamalayan ni Damien. Sa kalye, huminto ang bus na sinasakyan ni Andrew at sinubukan niyang maghanap ng pagtataguan, ngunit masyadong malapit ang mga robot. Pagkalipas ng 77 taon, umakyat si Andrew mula sa isang butas sa loob ng isang abandonadong gusali. Pumunta siya sa labas at natuklasan na ang planeta ay natatakpan na ngayon ng mga halaman na halos wala nang natitirang lungsod o bayan. Walang kontaminasyon at napakaganda na ng panahon. Mahigit 8 bilyong tao ang pinatay ni Kronos sa mga nakaraang taon at ngayon ay napakakaunti lang ng mga nakaligtas sa paligid na naninirahan sa maliliit na kampo na patuloy na gumagalaw upang maiwasan ang mga robot na patrol. Sinasabi ng mga alingongaw na mayroong isang huling kuta na tinatawag na Aurora kung saan hindi maaabot ng mga robot ang mga tao, ngunit marami ang nag-iisip na ito ay isang gawa-gawa lamang. Samantala, nakatayo pa rin ang gusali ng VA Industries at napansin ni Elias na gising na si Andrew, kaya't gumawa siya ng plano kay Damien na gamitin si Andrew sa kanilang pabor. Hindi maintindihan ni Damien kung ano ang espesyal kay Andrew, kaya ipinaliwanag ni Elias na ito ay ang kanyang kalayaan. Gumawa siya ng katalinuhan na may code na umaangkop. Lumilitaw na si Andrew ay si AX9, isang robot na kamukha ni Andrew at naniniwalang siya ang totoong Andrew. Inaasahan ni Elias na si Andrew ay maaaring kumonekta sa ibang mga tao at dadalhin siya sa Aurora upang mapatay niya ang lahat ng natitirang nakaligtas na nagtatago doon. Bumalik kay Andrew, ginalugad niya ang lugar at nakahanap ng grupo ng guho ng mga lumang gusali at sasakyan. Sa loob ng isang lumang bahay, kumuha siya ng ilang damit at nakakita ng magandang kwintas na isinusuot din niya. Habang nag-e-explore, minsan ay nakakakita siya ng mga drone na lumilipad sa itaas niya, binabantayan ng mga nakaligtas para tapusin sila. Pagkatapos tumawid sa isang malaking gate, nakarating siya sa isang abandonadong bayan at nakita ng isang robot, kaya tumalon siya kaagad bago siya nito tamaan. Isang habulan ang naganap at tumakbo si Andrew para magtago sa likod ng isang gusali, ngunit nahanap pa rin siya ng robot. Bigla niyang nabunggo si Kylie na naghagis ng bomba na nagpahinto sa robot. Habang si Kylie ay umaalis ng walang sinasabi at sinusubukan ni Andrew na sundan siya, ipinaliwanag ni Elias na sinasadya niyang ipadala ang robot upang magkita sila. Sa susunod na ilang oras, patuloy na sinusundan ni Andrew si Kylie at sa huli, nahuli niya itong sinusundan siya.
Itinutok niya ang kanyang crossbow sa kanya at sinimulan siyang tanungin. Sa una ay hindi naniniwala sa kanya kapag sinabi niyang hindi siya kabilang sa anumang survivor group. Gayunpaman, ibinaba niya ang crossbow nang makita niya ang kanyang kwintas at si Andrew ay nagpanggap na ito ay isang regalo. Ipinaliwanag niya na wala siyang ibang kilala at wala nang babalikan pa, kaya pumayag si Kylie na payagan siyang maglakbay kasama niya. Habang patuloy na naglalakbay ang dalawa, hindi tumitigil sina Elias at Damien sa pagbabantay sa kanila. Sa kalaunan, huminto ang dalawa para magpahinga para sa gabi at sinubukan ni Kylie na magbahagi ng pagkain, ngunit tinanggihan ito ni Andrew. Nag-usap sila sandali at ipinaliwanag ni Kylie na pupunta siya sa Aurora, na ipinapakita na mayroon siya ng parehong kwintas upang patunayan na siya ay isang mananampalataya. Mayroon din siyang GPS device na may marka ng lokasyon ng Aurora. Nagpanggap si Andrew at sinabing isa ring siyang believer habang nakatitig sa kanyang kwintas. Pagkatapos, naghanap si Andrew ng kahoy para sa apoy at napunta sa mga higanteng gusali na itinayo ni Elias upang mapanatili ang paggawa ng mga robot. Ilang sandali pa, ginising ni Kylie si Andrew upang ipakita sa kanya ang magagandang northern lights na lumitaw sa kalangitan. Nakikita niya ito bilang senyales na nasa tamang landas sila. Nang gabing iyon, may kakaibang panaginip si Andrew tungkol sa isang sementeryo. Paggising niya sa umaga, napansin niya si Kylie na kumakanta at naglalapag ng ilang bulaklak sa ilog na tinatapos sa mga salitang, "I miss you." Nagulat si Andrew nang magsalita ito at nag-anunsyo si Kylie na aalis na sila ngunit hindi ipinaliwanag ang kanyang ginagawa. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, may nadatnan silang riles ng tren at agad na lumuhad si Andrew para idikit ang tenga sa mga ito. Awkwardly niyang ipinaliwanag na mahilig siya sa mga tren, kaya kailangang ipaliwanag ni Kylie na wala nang gumaganang tren sa loob ng mga dekada. Maya-maya, nakarating sila sa isang ilog at si Andrew ay nagulat sa lahat ng mga bungo sa loob nito. Itinuro ni Kylie na wala ng mga tao sa paligid upang ilibing ang mga patay. Dahil walang tulay, lumusong sila sa tubig para tumawid sa ilog, hindi nila alam na may robot na sumusunod sa kanila. Kapag dumilim, nakahanap sila ng isang lumang simbahan at sinisiguradong walang laman ito bago pumayag na doon magpalipas ng gabi. Naalala ni Andrew ang kanyang pagkabata at ipinaliwanag kay Kylie na noong unang panahon, ang mga tao ay dapat na pumunta sa simbahan bawat linggo na sa tingin niya ay walang pakinabang. Pagkatapos ay naghanap si Andrew ng ilang kahoy para sa apoy at binuksan ng isang kahon, hindi alam na ito ay isang music player. Umalingaw-ngaw ang ingay sa gusali at agad itong pinatay ni Kylie, ngunit huli na, narinig sila ng isang robot. Ang dalawa ay mabilis na nagtago sa likod ng ilang mga upuan habang ang robot ay pumapasok sa simbahan at gumagawa ng mabilis na paghahanap, umalis kapag wala itong makita. Pagkatapos, pinagalitan ni Kylie si Andrew sa kanyang pagkakamali at napagtantong hindi siya taga dito. Iniisip niya kung galing siya sa isang underground shelter o sa mga kuweba, kaya oo lang ang sinabi ni Andrew. Kinaumagahan, nagising si Kylie nang matuklasan nilang magkayakap sila sa kanilang pagtulog, kaya mabilis siyang lumayo at nagkunwaring hindi ito nangyari. Sa mga susunod na araw, patuloy na naglalakbay ang dalawa sa kagubatan habang iniiwasan ng lahat ng mga robot sa lugar, hindi alam na hindi tumitigil si Elias sa panonood sa kanila. Isang hapon, huminto si Kylie para tangkilikin ang pag-awit ng mga ibon at nagkomento si Andrew kung paano hindi pinapatay ng mga robot ang mga hayop. Kailangang ipaliwanag ni Kylie sa kanya ang kwento ni Kronos na nagpapaalala sa kanya na ang mga tao ang halos sumira sa planeta. Pagkaraan ng araw na iyon, nakahanap sila ng isang inabandonang cabin sa kakahuyan at piniling magpalipas ng gabi. Habang tumitingin sila sa paligid, may nakita silang lumang camera at tinuruan ni Andrew si Kylie kung paano ito gamitin, kaya kumuha sila ng litrato ng isa't isa. Pagkatapos, sa wakas ay nag-open si Kylie na nagpapaliwanag na lumaki siya sa isa sa mga huling kutan ng tao. Ang kanyang pamilya ay naghahanda ng umalis patungong Aurora, ngunit ang kanyang kapatid na babae ay tumakbo sa labas ng mag-isa at binaril ng drone. Buhay pa siya ngunit masyadong nasugatan para makagalaw, kaya umalis ang mga magulang ni Kylie nang wala siya. Nanatili si Kylie sa kanyang kapatid na babae hanggang sa siya ay namatay. Ang lahat ng mga kwintas mula sa mga miyembro ng pamilya ay may tracker na nakakonekta sa GPS device, kaya pupunta si Kylie sa Aurora sa pamamagitan ng pagsunod sa hudyat ng kanyang ama na matagal nang hindi gumagalaw. Kinaumagahan, nakita ni Andrew ang ilang taong naglalakad sa labas ng gusali. Ayaw ni Kylie na abalahin sila dahil maaaring mapanganib sila, ngunit kinumbinsi siya ni Andrew na lapitan sila upang makita kung maaari silang sumama sa kanila. Ang dalawa ay pumuslit sa kagubatan at natuklasan ng isang maliit na kampo ng mga nakaligtas.
Bago sila makapag-react, nakita sila ng isang batang babae at binalaan ng kanyang grupo na agad na nagsimulang humabol sa kanila na may mga armas sa kanilang mga kamay. Nagsimulang tumakbo sina Kylie at Andrew para lang matapilok at mahulog si Andrew, kaya umalis si Kylie nang wala siya. Mabilis na pinatumba ng mga nakaligtas si Andrew at nang magising siya, itinali nila siya sa isang puno at sinuntok. Sa VA Industries, iniisip ni Damien na nabigo ang kanilang plano, ngunit alam ni Elias kung ano ang nararapat. Makalipas ang ilang minuto, tinignan ni Kylie ang mga larawan nila at nakonsensya, kaya bumalik siya para iligtas si Andrew. Maingat siyang nagtago sa likod ng puno at sinimulang putulin ang mga lubid, ngunit nakita siya ng mga lokal at kinaladkad siya palayo. Pinalibutan ng mga lalaki si Kylie at hinawakan siya ng mga lalaki nang hindi naaangkop na nagbabalak na pagsamantalahan siya. Ito ay labis na ikinagalit ni Andrew, kaya nawala siya sa sarili, sumisigaw habang siya ay nakalaya. Pagkatapos ay nilabanan niya ang mga nakaligtas, madaling pinabagsak ang mga ito at namangha sa taglay niyang lakas. Habang iniisip niya kung paano siya naging ganito kalakas, ang pinuno ay nakakita ng pagkakataon na sinalakay si Andrew gamit ang isang espada upang pabagsakin siya. Ito ay nagpapahintulot kay Kylie na saksakin siya ng isang palaso mula sa likuran na ikinamatay niya. Pagkatapos, kinaladkad ni Kylie si Andrew sa isang ligtas na lugar kung saan siya nahimatay. Nang gabing iyon, muli niyang napanaginipan ng sementeryo at nabigla siya nang makakita siya ng isang libingan. Sa umaga, gumising si Kylie at umiiyak na iniisip na patay na si Andrew. Binuksan niya ang kanyang jacket para tingnan ang sugat at nabigla siya nang makakita siya ng mga mekanikal na bahagi sa kanyang katawan. Nagising si Andrew at nabigla sa kanyang nakita dahil naniniwala siyang siya ay tao, ngunit iniisip ni Kylie na niloloko niya siya sa buong oras at tumakas na mag-isa. Nang makita ito, inanunsyo ni Damien na oras na para kunin si Andrew. Panibagong panaginip ang pumapasok sa isip ni Andrew at nasa sementeryo na naman siya. Sa pagkakataong ito, napagmasdan niyang mabuti ang libingan at laking gulat niyang makita ang pangalan niya dito. Biglang lumitaw ang isang robot sa likuran niya at nagising si Andrew sa isang mesa sa loob ng isang lab. Hinahawakan ni Damien ang computer at nagpapaliwanag kung paano kinuha ng VA Industries ang utak ni Andrew at inilagay ito sa AX9 upang paniwalain siyang siya ang totoong Andrew at iyon ang kanyang mga alaala. Si Andrew ay tumanggi at iginiit na siya ay tao, ngunit hindi siya pinansin ni Damien at patuloy na tinitingnan ang mga alaala na ginawa niya kasama si Kylie upang mahanap ang lokasyon ng Aurora. Mahirap maghanap dahil nag-evolve na ang code ni Andrew at ngayon ay kumikilos ang isip niya sa sarili nitong kagustuhan, halos parang isang aktwal na tao. Para makipagtulungan si Andrew, dinala ni Damien si Kylie at pinagbantaan siyang papatayin. Napilitan si Andrew kaya tumulong siya upang mabuksan ang kanyang isip sa programa ni Damien at isang pangitain ang pumalit. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang parke at sa bench ay nakita niya ang isang malusog na hitsura ni Veronica. Tinanggap niya siya na may mainit na mga salita at walang pakialam sa kanyang mental body dahil ang kanyang iniisip ay siyang lalabas at ito ang mga nais ni Andrew, kaya itong Andrew na nakikita niya ay siya talagang Andrew pa rin. Sinabi ni Veronica na walang anumang code at si Andrew ang may kontrol sa lahat. Sa lab, pinapanood ni Damien at Kylie sina Andrew at Veronica na nag-uusap, ngunit nagbago iyon sa isang pangitain na si Andrew ay naging mapagmahal kay Kylie. Nakakatulong ito sa kanya na mapagtanto na ang kanyang damdamin ay palaging totoo. Dahil ang lahat ng ito ay walang silbi, si Damien ay nag-activate ng ibang programa at umalis. Sa sandaling iyon, nagising si Andrew at itinulak si Kylie palayo na inihayag na ang programa ni Damien ay ginawa siyang isang mamamatay tao na robot tulad ng iba. Hinawakan niya si Kylie sa leeg at sinubukang sakalin, ngunit hinalikan siya ni Kylie at inilabas ang kanyang tunay na emosyon na nagpapahintulot sa kanya na alisin ang programa ni Damien at bumalik sa normal. Pagkatapos, itinaas ng computer ang isang self-destruct alarm kaya ang dalawa ay nagsimulang tumakbo palayo. Nagsisimulang gumuho ang buong lab at sinundan sila ng robot na mga gwardya. Na-stuck ang pintuan ng corridor at nagawang patumbahin ng robot si Kylie, kaya ginamit ni Andrew ang kanyang lakas para basagin ang robot sa isang hit lang. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang walang malay na si Kylie at sinipa ang pinto upang makatakas bago bumagsak ang lab. Habang si Andrew ay patuloy na naglalakbay kasama si Kylie sa kanyang mga bisig, bumalik si Damien kay Elias at sinabing si Andrew ay maaaring naging napakahirap kontrolin. Ngunit walang pakialam si Elias dahil ang kailangan lang niya ay mahanap ang Aurora. Kapag bumuti na ang pakiramdam ni Kylie, naisip ni Andrew na iwan siya dahil natatakot siyang masaktan siyang muli.
Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Kylie na hindi niya ito kasalanan at sinabi niyang pinagkakatiwalaan niya siya. Nang gabing iyon, huminto ang dalawa para magpahinga at natuklasang wala na ang GPS device, kaya hindi na nila mahahanap ang Aurora. Inaaliw nila ang isa't isa habang nawawalan sila ng pag-asa nang biglang lumitaw muli ang Northern Lights sa kalangitan. Napansin ni Kylie ang ibang uri ng liwanag na nagtatago sa kanila na hindi nagmumula sa langit at napagtanto niyang maaaring ito ay isang senyales na ipinadala ng Aurora, kaya sinimulan nila itong sundan. Kinaumagahan, nakarating sila sa isang lumang lungsod at nagsimulang sumigaw si Kylie sa tarangkahan, humihiling na papasukin sila ngunit hindi nagtagumpay. Si Andrew mismo ang nagbukas ng gate at nang pumasok sila, nalungkot sila nang makitang walang laman ang lugar, ibig sabihin, gawa-gawa lang ang Aurora. Sa pinakadulo ng lungsod, natuklasan nila ang isa sa mga kakilakilabot na gusali ng robot na nasa likod ng mga ilaw sa buong panahon. Umiiyak si Kylie habang hinuhubad ang kanyang kwintas, na pagtantong patay na ang lahat ng nakaligtas na pumunta rito kasama ang kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, lumitaw si Damien sa tabi nila at ipinaliwanag na sinadya nilang pakawalan si Andrew para mapalapit kay Kylie upang matutunan niya kung paano maging tao mula sa kanya at maaaring mag-evolve ang kanyang code. Nais niyang ibalik si Andrew sa kumpanya ngayon at tumugon si Kylie sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya, ngunit si Damien ay isang hologram lamang na biglang naglaho. Dahil hindi totoo ang Aurora, hindi na kailangan ng VA Industries ng mga tao para hanapin ito, kaya inutusan ni Damien ang mga robot na patayin ang sinumang natitirang survivors sa mundo. Libu-libong drone ang nagsimulang lumipad palabas ng mga gusali at agad na tumakbo ang dalawa. Walang paraan sa labas na hindi makikita ng mga drone, kaya kinumbinsi ni Andrew si Kylie na pumasok sa isang lagusan sa dingding. Nanginginig ang buong gusali habang binobomba ng mga drone ang lugar, ngunit maaaring magpatuloy ang dalawa pagkatapos ng ilang mga pagsabog. Sa una, ang tunnel ay mukhang isang lumang basement, ngunit pagkatapos nilang tumawid sa isang pinto, nakatagpo sila ng isang technologically advanced na silid. Nang magsalita si Kylie, nag-react ang isang computer sa kanyang boses bilang tao at may lumabas na screen sa harap nila na may logo mula sa kwintas. Dahil nawala ito ni Kylie, ibinahagi ni Andrew ang kanyang sariling kwintas at inilagay niya ito sa computer, na nag-activate ng program na nagpapakita sa kanila ng katotohanan. Nasa loob sila ng isang spaceship at ang Aurora ay isang planeta sa malayo kung saan nakatakas ang mga nakaligtas upang magsimulang muli. Ang spaceship ay bumangon mula sa lupa at nakita ito ni Elias na napagtanto din ang katotohanan. Sa pagdating ng mga drone sa spaceship, kinakabahan si Andrew dahil hindi niya alam kung tatanggapin siya ng mga ito sa isang anti-robot society. Gayunpaman, ipinangako ni Kylie na titiyakin niya ito dahil hindi siya naiiba sa isang aktwal na tao at sa palagay niya ay makikita rin nila ito tulad kung paano niya siya nakilala. Pumayag siya na sumama sa kanya at inilunsad ni Kylie ang spaceship na nagdulot ng hyperdrive at tumalon sa kalawakan at agad na nakarating sa Aurora. Ang lugar ay ganap na maganda at ang sangkatauhan ay umuunlad doon. Sa huling eksena, sa Earth, nagpa siya si Elias na hindi na niya kailangan si Damien at tinanggal ang kanyang kamalayan kay Kronos kaya namatay ang kanyang aktwal na katawan. Pagkatapos ay naghanda si Elias ng isang hukbo ng mga sasakyang pangkalawakan upang pumunta sa Aurora, umaasang matatapos niya ang paglipol sa sangkatauhan. Hindi natatakot si Kylie dito dahil iniisip niya na kapag nasa panig nila si Andrew, may pagkakataon ng sangkatauhan upang manalo sa mga robot at mabawi ang kanilang kalayaan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.